yan, ha? O, ayan, o. Tumingin ba dyan, o? Ano? O, ano? Ayan pa. O, ang dami, di ba? O. Yun. O. Sabing konti, ha? Yan, sabing konti. Gugurgurin ko. Yan pa, o. Dami tao dito, di ba? Oh, ang kapatid natin, andyan. Ang kapatid natin na Muslim, andyan din. Ang dami, di ba? Hello, Dom. Pagka nagkakasala, hindi nung naabot, pinapagod pa. Kaya, yun yung pinakaunang rason. Pangalawa yun, kung napanala, tinanggalan ng ng police, sport, at yun nga, kung maalis yun, ay attempt na kunin ang kanyang buhay. Kaya nga po tayo nandito dito, sa mga nangyayari sa kaganapan na ito, papayag ba tayo na gagawin nila sa ating mahal na presidente na hindi siya maupo sa pwesto makapagsilbi ng maayos at higit sa lahat ay kunturin o patayin ang ating vice-presidente. Papayag ba tayo doon? Kaya nga po, sabi ni Manong May kanina malaki po tayo lang kayo ni vice-presidente, marami lang silabas. Nung patayin na si Nini Aquino, sa kailang nagsilabas. Kailangan pa ba na mangyari yun? Parang tatlo na lang yata kausap ko, tatlo na yata kasi. Papayag ba kayo? Nagkukulit natin na si Presidente. Kaya nga po, kami galing pang Mindanao. Siyempre kami nagsasakripisyo, may mga pamilya, may mga anak, may obligasyon, mga responsibilidad. Yung sinabi nga kanina na mga trabaho na ganyan, talaga nagsasakripisyo. Kaya nga ako tumatayo sa inyong harapan. Nandito ngayon upang ipaabot natin sa mga nandito ng mga tao, gisingin lalo ang damdamin, ang ating mga salubin, sa mga nakikinig sa atin sa ngayon, ang pangyayari kaganapan na hindi na naayon sa batas. Yung nga, si Atty. Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President, yun ang pinagagawa. Yung Vice Presidente, ganon ang pinagagawa. Kaya yung sinasabi natin, dahil sila nasa kapangyarihan, gusto natin iparating kung sino ang tunay. At kanina may nagsalita, kaya ba natin? Ang sinasabi ng Vox Populi, Vox D. Lagi sabihin nun, the voice of the people is the voice of God. Tama. Tama ba yun? Kaya, kinakailangan natin magkaisa. Hindi sa nag-aaklas kung nag-aalsa tayo, kundi tayo ng mga Pilipino na inaapakan ang karapatan ng ating mahal na Vice Presidente ng Chief of Staff. At kung sinasabi nga natin, kung kaya nilang gawin sa matataas na opisyal, lalo pa kaya sa pangkaraniwan o ordinaryong tao. Wala nang batas na yung pinapatupad. Sila na ang nagiging batas kung anong gusto nila. Yun ang ginagawa nila. Sino ba ang magre-react? Sino ba ang tunay na lingkod dito? Ang taong bayan ba o sila? Inuulit ko sa Bisaya, ng mga ngampanya, Haring lungsod, kung ako inyong hatag at panahon, nagingon nga pangakong nakapako para iboto. Kaya nga, pinudol tayo. Anong sinabi? Pag ako naging presidente, 20 pesos na lang yung bigas. Sana kayo! Sana! Nabudol tayo doon. Inaasa tayo. Higit sa lahat, ang katotohanan. Sabihin ko muna ulit. Kung naalala nyo, nakakarinig kayo, may nagpupunta. Ilan ba kayo sa inyong bahay? 10,000 pesos bawat isa. Pag nahalal na presidente, hindi naman nanakaw to dahil mayaman na sa interest ng gold deposit, bayad na ang utang ng mamamayang Pilipino ng bansang Pilipinas at ang mga tao, hindi ka sa 10,000 per head or per individual.